Magandang araw po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng ikawalong linggo pagkaraan ng Epifanya. Ipinakita sa huling linggong ito sa panahon ng Epifanya ang pagbabagong anyo ng Jesus. Nagpapahamit ito na magtatapos ang bawat panahon ng simbahan sa kanilinga ni Kristo bilang ating Panginoon. Ngunit ito rin ay isang paalala na kung kaisa natin si Kristo sa kanyang kanilingan, maging kaisa rin nawa niya tayo sa pagligtas sa kanyang pagdurusa at pagpapakasakit upang maranasan natin lagi ang kaluwalhatian na mula sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa banal na pagdiriwang na ito, ng pasasalamat at pag-aalala sa kanyang mga ginawa, patuloy natin ipakita na tayo ay nasa ilalim ng kanilingan ni Kristo at hindi pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang arawan na sila Lilet Ricanya, Arlene Ricanya, Lilet Dabosta, Melanie Selva, Jane Chavos de Los Santos, Divine Roy Argueno, Lovelyn Opis at Lovelyn Magcara. Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa tangari na babatid mo at walang lihim na narinig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng luna. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos nito. Napapaloob ang buong utusan at katuruan ng mga propeta. Magsilahod po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga magkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami umpisal sa iyo, Diyos na mapangyarihan, sa lahat ng mga santos sa santos, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakalitan naming gawin, at ito'y sa aming kawalian. Kaya isinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, ay ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Kawan kayo ng mapagyari ng Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at katubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lumalati sa Diyos sa kanyang ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo manalangin. Diyos na mga pangyayarihan, katulad ng iyong anak na si Jesucristo'y lubugan mo po nawa kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang magdinig din ang liwanag ng kabanalan at makita ang imahe ng Diyos. Upang sa gayon, Panginoon, patuloy naming maimahayag ang mga salita mo at patuloy na maisabuhay namin ang iyong kalooban. At hindi natin din isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan na sinabi Ricanya, Arlen Ricanya, Lelet Labusta, Milaneserta, Dailan James de Los Santos, Divine Joy Arqueno, Llewellyn Opis, Lovelyn Magdara, Lady Flor Rian Sares. O Diyos, itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanilang karawan ay pagpalain mo, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, ang biyaya at pagpapalay patuloy na kanilang matamasa sa araw-araw na buhay. Gayun din, O Panginoon, ang aming panalangin para sa aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sa mga may nagbibisit Padre Edwin Lutong at Robes Arroes. Dawa, O Panginoon,
ay patuloy mo silang pagalingin, patuloy mo palakasin, O Diyos, upang sa iyo, Panginoon, patuloy ng kapalambahan at kapatid. Kami inaalaala ang aming mga kapatid sa mga kapilang buhay na nawa, O Diyos, ipagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan walang hanggan at buhay na walang hanggan para sa iyong malingkod. Lalo tigit sa mga kapatid na si Monsignor Roman Carreño, Neil Steven Magcarang at Anastasio Primora. Nawa, Panginoon, itong iyong mga anak na ikawat ang kapayapaan. At ang aming patuloy na panalangin, magpapasalamat. Lalo tigit sa mga kapatid namin patuloy na naglilingkod sa iyo, O Diyos, at sa iyo, simbahan. Ang First Sunday Mass sponsors, ilapat mo po, Panginoon, ang iyong biyaya upang sa kanilang paglilingkod, masumpungan nila ang iyong kasaganaan, kagalakan at kalakasan. Ang lahat na ito ang dalangin sa pamagitan ni Kristo namin, Panginoon, na buhay pinaharing kasama mo at ang banal na Espiritu ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ito ang pagpapakita at pagpapadama ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagliliwanag ng mukha ni Moises. Nagpapabatid rin ito ng matibay na tipan ng Diyos sa kanyang bayang pinili upang patuloy itong makaluto tungo sa daan patungo sa lumang pangako. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 34, talata 20 hanggang talata 35. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises sa dalang 2 kabyas ng patong pinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay naglingling pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya, tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila ay nag-usap. Pagkaraan noon, lumipat sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang muka. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh. Inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas, sinabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita naman nila ang nagniningning sa kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya ulit ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang
Ang kaninga ng Panginoon ay lagi na natin nasisilayan at buong loob na maihahayag sa buong sangkatauhan. Maisa sa katuparan natin ito kung patuloy tayo makikipag-isa kay Kristo sa lahat ng kanyang gawaing makapagdudulot ng kaningigan sa ating buhay tungo sa kabanatan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Magbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 3, talata 12, at nagpapatuloy sa Kabanata 4, talata 2. Dahil sa pag-asa natin iyan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng muka para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningigan yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yaon tuwing pinabasa nila ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningigan ng Panginoon. At ang kaningigan iyon na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinaligdan ko na ang gawang kahiya-hiya at ginagawa ng kalihim. Hindi ako nililinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. The
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang Banal Ebanghelyo na ayon kay San Lucas. Kabanata siyang talata 28 hanggang talata 36. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Walong araw, pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nilang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang palis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap ang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi mo na sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpuri sa iyo, Panginoong Jesucristo.